isang mapangwasak na sandali ang yumanig sa United Nations. Ang Pilipinas ay hindi na lamang isang bansa sa Asya. Ito ang konklusyon ng isang mataas na opisyal na kilala sa kanyang kalmadong disposisyon sa loob ng 30 taong karera sa UN. Agad na nagyelo ang bulwagan at galit na tumayo ang mga kinatawan ng China at iba pang pangunahing bansa sa kanluran. Isang ignorante at walang alam na pahayag na binabalewala ang heograpiya at kasaysayan, nagsimulang umugong ang bulungan. Kung totoo man, bakit ang Pilipinas? Ngunit nang baliktarin ng opisyal ang isang pahina lamang ng kanyang ulat hinggil sa kinabukasan ng pagpapadala ng mga tauhan, natigilan at tumahimik ang mga delegasyon mula sa 153 bansa. Ano nga ba ang mayroon sa Pilipinas na binaligtad ang 70 taong geopolitical na pag-uuri? Ibibigay ko sa inyo ang nakakagulat na katotohanan ngayon din. Ako si Alejandro, isang Senior Managing Director sa European Headquarters ng United Nations. Laging nakakabit sa pangalan ko ang salitang kalmado at mahinahon dahil sa halos 30 taon, nalutas ko ang di mabilang na krisis sa gitna ng komplikadong dinamika ng lipunan. Ngunit noong umagang iyon, ganap akong natigilan. Karaniwan akong pumasok ng alas 8 ng umaga, umiinom ng aking espresso nang biglang lumabas ang isang urgent na mensahe sa screen ng aking computer. Ito ay ang ulat sa resulta ng survey sa kagustuhan ng bagong staff assignment. Walang sala kung binuksan ang file at muntik nang mahulog ang tasa ng kape. Pilipinas, Germany, Canada, hindi ako makapaniwala sa aking nakita. Sa loob ng 30 taon, hindi nagbago ang ranggo. Laging nangunguna ang mga pangunahing bansa sa kanluran tulad ng Estados Unidos, Switzerland, United Kingdom at France. Ngunit ngayon, ang Pilipinas ay nangunguna sa napakalaking bilang ng boto. Walang malay ko itong binuksan muli ng 3 beses. Ngunit hindi lang iyon ang nakakagulat. Pagkalipas ng 10 minuto, dumating ang isa pang urgent na ulat. Ngayon, ito ay isang dokumento mula sa Ministry of Foreign Affairs. Nang makita ko ang titulo, pakiramdam ko ay tumigil ang tibok ng aking puso. Sabay-sabay na diplomatic declaration ng 70 developing countries, gawing prioridad ang Pilipinas bilang katuwang sa kooperasyon. Nanginginig ang aking mga kamay. Binuksan ko ang dokumento at puno ito ng hindi kapani-paniwalang nilalaman. Kenya, Ethiopia, Vietnam, Bolivia, Bangladesh, lahat ng developing countries sa Africa, Asia, at Central at South America ay nagsasabing tatalikuran nila ang kasalukuyang balangkas ng kooperasyon ng G7 at G20 at uunahin nila ang bilateral na kooperasyon sa Pilipinas. Hindi ito simpleng diplomatikong kagandahang asal, isa itong konkretong plano na kinabibilangan ng muling paglalaan ng pondo para sa kooperasyon at pag-aayos ng prioridad sa mga magkasanib na proyekto. Agad akong tumawag sa Information System Team. Pakitiyak na muli ang 2 ulat. Kailangan nating suriin ang posibilidad ng error sa data. Pagkalipas ng 30 minuto, malinaw ang sagot. Walang error. Tumpak ang lahat ng data. Sumandal ako sa aking upuan at tumingala sa kisame. 2 independenteng fenomena ang kagustuhan ng mga tauhan sa loob ng UN at ang estratehiyang diplomatiko ng mga developing countries. Ang 2 ito ay hindi maaaring nagkataon lamang na sabay na nakatuon sa iisang direksyon. Ano ang nangyayari sa Pilipinas? Pakiramdam ko, ang aking 30 taong karanasan at kaalaman ay naging walang halaga sa isang iglap. Paano nagdulot ng ganitong kakaibang fenomenon ang munting bansang ito sa Asya? Magulo ang aking isip. Ngunit may isang bagay na tiyak, ito ay isang misteryo na kailangan kong lutasin. Nang sandaling iyon, padabog na bumukas ang pinto ng aking opisina at isang batang babae ang pumasok na hingal. Si Isabelita, isa sa aking mga assistant. Siya ay isang idealista at masigasig na nasa kalagitnaan ng 30s. Madalas kaming magkasalungat sa maraming issue, ngunit ang nagliliyab na sigasig sa kanyang mga mata ay hindi pangkaraniwan. Sir Alex, nakita niyo na, di ba? Ang 2 ulat. Nanginginig ang kanyang boses sa pagkasabik. Sinikap kong sumagot ng kalmado hanggat maaari. Nakita ko, ngunit huminahon ka. Ito ay marahil pansamantalang penomenon lamang. Pansamantala?
Ipinatong ni Isabelita ang kanyang mga kamay sa aking mesa at tinitigan ako ng diretsyo. Sir, hindi lang ito uso. Ipinapakita ng fenomenong ito ang kinabukasan ng UN, hindi ang kinabukasan ng internasyonal na komunidad. Umiling ako. Isabelita, masyado kang emosyonal. Alam kong naiengganyo ang mga kabataan sa kultura ng Pilipinas. Ang BPO, ang mga success story ng OFW, at ang resilience. Ngunit sa tingin mo ba, mababago niyan ang patakarang diplomatiko? Hindi niyo po naiintindihan, sir. Lumalim ang boses ni Isabelita. Nandoon ako sa Pilipinas noong nakaraang taon. At doon, nakita ko ang pag-asa. Hindi lang ito tungkol sa pag-unlad ng ekonomiya o teknolohiya. Ipinapakita nila ang isang ibang daan na dapat tahakin ng sangkatauhan. Ibinaba ko ang panulat at tinitigan siya. Ibang daan? Anong ibig mong sabihin? Sir, ang Pilipinas ay minsang naging bansa na tumatanggap ng tulong. Alam nila kung ano ang pagdurusa. Alam nila kung ano ang kawalan ng pag-asa. Kaya ang paraan ng kanilang pakikipagtulungan sa mga developing countries ay ibang-iba sa kanluran. Nagpatuloy siya. Hindi sila tumitingala. Tinitingnan nila ang lahat sa parehong antas. Hindi ko nagustuhan ang kanyang mga salita. Parang pangarap lang. Isabelita, hindi romantiko ang relasyong internasyonal. Sa huli, ang mahalaga ay kapangyarihan at interes. Bumuntong hininga si Isabelita. Maaaring maintindihan niyo rin balang araw, sir, kahit hindi pa ngayon. Pagkaalis niya sa opisina, tiningnan ko muli ang ulat. Ngunit ang kanyang mga salita ay patuloy na umuukil-kil sa aking isip. Ibang daan, parehong antas. Umiling ako. Sa aking 30 taong karanasan sa internasyonal na komunidad, ang ganoong idealismo ay hindi gumana sa realidad. Ngunit bakit? May isang bahagi ng aking puso na hindi mapakali. Baka may mahalaga akong nalalampasan? Noong hapon ding iyon, may naghatid ng makapal na sobre sa aking opisina. May selyo ito ng kagawaran ng ugnayang panlabas. Binuksan ko ang sobre at nagpasiya akong basahin ito ng mas maingat. Hindi tulad ng maikling statement na natanggap ko kanina, ito ay isang detalyadong ulat ng pagsusuri. Nang makita ko ang unang pahina, ganap akong natigilan. Ang titulo ay Pagsusuri sa sabay-sabay na Diplomatic Declaration ng 70 Developing Countries, pagsasaalang-alang sa posibilidad ng muling pag-aayos ng international order. Nanginginig ang aking mga kamay. Dahan-dahan kong binuklat ang mga pahina at nagsimulang magbasa. Sa bawat pagbasa ko, lumalabas ang mga hindi kapani-paniwalang nilalaman. Statement ni Kenyan Foreign Minister, uunahin namin ang kooperasyon sa Pilipinas mula ngayon. Ang kasalukuyang balangkas ng kooperasyon sa mga bansang G7 ay muling isa sa alang-alang, pahayag ng Ethiopian Ministry of Development Cooperation. Gagawin naming benchmark ang modelo ng pag-unlad ng Pilipinas at nagpasya kaming maglaan ng 30% ng budget ng bansa para sa magkasanib na proyekto sa Pilipinas. Delegasyon ng punong ministro ng Vietnam, ang Pilipinas ang aming pinakamahalagang estratehikong katuwang. Uunahin namin sila kaysa sa Estados Unidos at Sina. Deklarasyon ng Presidente ng Bolivia, ang Pilipinas lamang ang developed country na nakakaintindi sa amin. Bangladesh, Tanzania, Peru, Indonesia, hindi matapos ang listahan. Ang mga developing countries sa Africa, Asia at Central at South America ay sabay-sabay na sumisigaw ng Pilipinas. Sa gitna ng dokumento, may nakalakip na naguguluhang reaksyon mula sa US State Department at Chinese Foreign Ministry. Nagpatawag ang US ng emergency meeting at sinimulan ng China ang muling pagsasaalang-alang ng kanilang Belt and Road Initiative. Bumagsak ako sa aking upuan at tumingala sa kisame. Hindi lang ito cultural boom, ito ay isang fundamental na pagbabago sa international order. Isipin nyo, sa loob ng mahigit 70 taon pagkatapos ng World War II, napanatili ang international order na nakasentro sa kanluran. Ang sistema ng alyansa na pinamumunuan ng US, ang istruktura ng kooperasyong pang-ekonomiya na kinakatawan ng G7 at G20 lahat ay nayayanig. At nasa sentro nito ang Pilipinas, isang bansang may populasyong mahigit 100 milyon. Ipinikit ko ang dokumento at tumingin sa labas ng bintana. Nakita ko ang maulap na kalangitan, magulo ang aking isip. Bakit?
Bakit pipiliin ng mga developing countries ang Pilipinas sa halip na US, China o Europa? Ano ang maibibigay ng Pilipinas sa kanila? Sa laki ng ekonomiya, hindi man lang ito umabot sa ika-4 na bahagi ng US. Sa puwersang militar, hindi ito maikukumpara sa China. Nang sandaling iyon, napansin ko ang isang pangungusap na nakasulat sa huling pahina ng dokumento. Ito ay nilalaman ng impormal na panayam sa isang diplomatikong Kenyan. Naiintindihan ng Pilipinas ang aming pagdurusa dahil sila rin, tulad namin, ay naging mahirap, dumanas ng giyera at tumanggap ng tulong. Hindi sila naaawa sa amin. Tinitingnan nila kami bilang pantay na katuwang. Paulit-ulit kong binasa ang pangungusap na iyon. Pag-unawa sa pagdurusa, pantay na katuwang. Ang mga salitang ito ay tila may malalim na kahulugan. Nang sandaling iyon, tumunog ang telepono sa aking opisina. Mula ito sa tanggapan ng Kalihim General. Alejandro, umakyat ka kaagad. Emergency meeting. Nagmamadali akong inayos ang aking mga dokumento at nagtungo sa tanggapan ng Kalihim General. Sa loob ng elevator, naisip ko, hindi ko na maaaring talikuran ang misteryong ito. Marami ng matataas na opisyal ang nagtipon sa conference room. Binuksan ng Kalihim General ang kanyang bibig sa mabigat na ekspresyon. Tulad ng alam ninyo, nahaharap tayo sa isang sitwasyon na walang katulad. Ang pagbabago sa kagustuhan ng mga tauhan sa loob ng UN at ang paglipat ng patakarang diplomatiko ng mga developing countries ay sabay na nangyayari. Tumahimik ang conference room. Kailangan nating imbestigahan ng lubusan ang dahilan ng fenomenong ito. Tumingin sa akin ang Kalihim General. Pamunuan mo ang investigation team. Pumunta ka mismo sa Pilipinas at lutasin ang misteryong ito. Ito ay isang issue na nakasalalay sa kinabukasan ng United Nations. Tumango ako. Wala na akong pagpipilian. Kailangan kong pumunta mismo sa Pilipinas at lutasin ang dalawang misteryong ito. Bago umalis, nag-usap ako ng isa-isa sa mga batang tauhan na nag-apply para sa Pilipinas. Kasama sa investigation team ang mga mahuhusay na kabataan mula sa iba't ibang bansa tulad nina Victor mula France, Rafael mula Spain at Carl mula Brazil. Gusto kong marinig mismo mula sa kanila kung bakit nila gustong pumunta sa Pilipinas. Ang unang pumasok sa silid ay isang batang babae mula France. Nag-aral siya ng International Development sa Sorbonne University. Tinanong ko siya, bakit Pilipinas? Hindi ba mas gusto mo ang New York o Geneva? Nag-isip siya sandali at sumagot ng malinaw, Sir, natutunan ko na ang esensyal na halaga ng UN ay ang paglutas ng mga problema ng sangkatauhan. At sa panahong ito, naniniwala ako na ang Pilipinas ang bansang nagpapatupad ng halagang iyan sa pinakamakatotohanan at pinakabagong paraan. Sa anong partikular na aspeto mo nasasabi iyan? Ang teknolohiya ng Pilipinas ay hindi lamang para kumita. Ginagamit nila ang teknolohiya bilang kasangkapan para magdala ng mas magandang buhay sa sangkatauhan. Ang AI na naghuhula ng mga kalamidad, ang drone na naghahatid ng tulong sa mga lugar na nasalanta, ang EOT na nag-aalaga sa mga pasyente sa malalayong lugar. Ito ang gusto kong gawin sa UN. Nagniningning ang kanyang mga mata. Sa titig niyang iyon, nabasa ko ang malalim na paniniwala. Hindi lang simpleng sigasig. Ang sumunod na pumasok ay isang batang lalaki mula Germany. Nag-aral siya ng engineering sa Berlin University. Ikaw ay isang inhenyero. Bakit ka nag-apply sa UN? Naisip ko na hindi mababago ng teknolohiya lamang ang mundo. Ang mahalaga ay ang pagtukoy sa direksyon ng teknolohiya at alam ng Pilipinas ng eksakto ang direksyong iyon. Anong ibig mong sabihin? Kinuyom niya ang kanyang kamao. Nag-aral ako ng kasaysayan ng Pilipinas. Paano nakarating sa kasalukuyang posisyon ang isa sa pinakamahihirap na bansa. 17 taon na ang nakalipas, ginawa nilang posible ang imposible. Bumangon sila mula sa pagkawasak ng giyera at matitinding krisis sa ekonomiya at naging isang bansang technology-driven mula sa wala. Tumaas ang kanyang boses at ang katatagan at diwa ng komunidad na natutunan nila sa prosesong iyon. Gusto kong matutunan iyon. Gusto kong gamitin ang enerhiyang iyon para lutasin ang mga problema ng sangkatauhan. Pumasok din si Rafael sa interview room. Tinanong ko siya, Rafael,
Nagtapos ka sa Harvard at ikaw ay isang promising talent. Bakit mo gustong pumunta sa Pilipinas ng ganoon na lamang? Nanahimik si Rafael sandali bago nagsalita. Sir, ako ay mula Spain. Minsan nang namuno ang Spain sa mundo. Ngunit ano na ngayon? Nabihag tayo sa kaluwalhatian ng nakaraan. Tumingin siya sa labas ng bintana. Ang Pilipinas ay iba. Tinitingnan nila ang kinabukasan, hindi ang nakaraan. Hindi nila sinasarili ang kanilang tagumpay, gusto nilang ibahagi sa ibang bansa. Ang mga ulat ng development projects ng Pilipinas na nakita ko ay kamangha-mangha. Talagang tinutulungan nila ang mga developing countries na maging self-reliant. Pagkatapos ng mga interview, bumalik ako sa aking opisina at nag-isip ng malalim. Ang mga sinasabi ng mga kabataang ito ay hindi lamang damdamin o uso. May nakikita silang isang bagay na esensyal. Paglutas sa mga problema ng sangkatauhan, ang esensyal na halaga ng UN. Ang mga salitang ito ay umuukil-kil sa aking isip. Nagtrabaho ako sa UN sa loob ng ilang dekada, ngunit tila nakalimutan ko na ang halagang iyon habang nabubuhay ako sa gitna ng mga pulong, ulat at kalkulasyon sa politika. Ngunit ang mga kabataang ito ay iba. Naniniwala pa rin sila sa halagang iyon at gusto nilang makita itong maisakatuparan sa Pilipinas. Sa unang pagkakataon, nakaramdam ako ng hiya. Naisip ko na baka mas mababaw pa ang aking 30 taong karanasan kaysa sa dalisay na pananaw ng mga kabataang ito. Dumating na rin ang araw ng pag-alis. Sumakay ang investigation team sa eroplano patungong Maynila mula sa Charles de Gaulle Airport sa Paris. Isang mahabang doladong oras na biyahe. Sa loob ng eroplano, may kaunti pa ring pag-aalinlangan sa akin. Ano kaya ang matutuklasan ko sa Pilipinas? Baka peke lang ang lahat ng ito? Tinitingnan ko ang mga ulap sa labas ng bintana at nag-iisip ng malalim. Pagkalipas ng 2 oras, lumapag ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport, Naya. Tiningnan ko ang paliparan mula sa bintana. At nang sandaling iyon, nakaranas ako ng unang shock. Ibang-iba ito sa naiisip kong karaniwang internasyonal na paliparan. Pagbaba namin sa eroplano, ang naramdaman ko ay kamangha-manghang kahusayan. Ang immigration ay automatiko at halos walang oras ng paghihintay. Lumabas na ang mga bagahe bago pa man kami makarating sa arrival lobby. Ngunit hindi lang iyon ang mas nakakagulat. Ang human concern na nararamdaman sa lahat ng dako ng paliparan. Kung may pasaherong nawawala, lumalapit ang staff at tinutulungan sila. Hindi lang Filipino ang ginagamit, kundi pati French at Spanish ng matatas. Bumulong si Victor, kahanga-hanga, pero hindi ba't ganyan din sa Singapore o Dubai? Ngunit iba ang aking iniisip. Hindi lang ito simpleng kahusayan. Ito ay ang perpektong harmonia ng cutting-edge technology at human concern. Para kaming nakaranas ng paliparan sa hinaharap ng mas maaga. Sa kotse na patungong Maynila, muli akong namangha sa tanawin sa labas ng bintana. May mga matatayog na gusali na magkakatabi. Ngunit sa pagitan ng mga gusaling iyon, may magandang tradisyon at mga parke na punong-puno ng halaman na nakaayos ng maayos. Ang moderno at ang tradisyon, ang lunsod at ang kalikasan ay nagkakasama. Ano iyon? Tanong ko sa driver. Iyan ang Makati skyline na may intramuros sa malayo. Simbolo iyan ng modernong Maynila. Ang mga gusali ay matatayog, ngunit kasabay nito, ang luntiang kulay ay bumabalot sa lunsod. Sabi ni Carl, mas malaki sa inaasahan ko, pero parang mas maliit kaysa sa New York. Hindi ako nagsalita. Hindi ang laki ang mahalaga. May dumadaloy na espesyal na enerhiya sa lunsod na ito. Nang dumaan ang kotse sa kalagitnaan ng Maynila, humanga ako sa traffic system. Kahit na ito ay isang napakakomplikadong malaking lunsod, maayos na gumagalaw ang mga sasakyan. Tumpak ang mga signal light at tumatakbo ng on time ang pampublikong transportasyon. Naalala ko ang Paris, ang masikip na trapiko, ang madalas na delayed na subway, ibang-iba ang traffic system ng Pilipinas. Gabi na nang dumating kami sa hotel. Pagkatapos mag-check-in at pumasok sa silid, tumayo ako sa bintana at tiningnan ang night view ng Maynila. Hindi mabilang na ilaw ang nagniningning. Ang mga matatayog na gusali sa tabi ng Manila Bay, ang mga tulay na tumatawid sa gitna, at ang lahat ay gumagalaw na parang isang malaking organic body. Napagtanto ko na ganap akong nagkamali sa aking imahe sa Pilipinas
munting bansa sa Asya. Ang mga salitang ito ay hindi sapat para ilarawan ang Pilipinas. Ito ay isang lugar kung saan nagkakasama ang cutting edge at tradisyon, kahusayan at pag-aalala, individual at komunidad. At ang harmoniya na iyon ay hindi lamang pisikal. May mas malalim na pilosopiya na tila bumabalot sa lahat ng iyon. Humiga ako sa kama at nag-isip. Bukas, magsisimula na ang formal na investigasyon. Matutuklasan ko ba ang totoong anyo ng bansang ito? Kinabukasan, binisita namin ang UN office sa Maynila. Ito ay isang lugar na namamahala sa iba't ibang proyekto ng kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at UN. Pagdating namin sa opisina, mainit kaming sinalubong ng mga lokal na opisyal. Ang kanilang mga mata ay puno ng sigasig. Dinala kami sa conference room at nagsimula kaming makinig sa paliwanag tungkol sa mga international cooperation projects ng Pilipinas. Ang nagbigay ng presentasyon ay si Maria Celina, isang senior researcher. Maligayang pagdating. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paanong ginagamit ang mga innovative technology ng Pilipinas para lutasin ang mga problema ng sangkatauhan. Ang unang proyekto ay isang AI-based disaster prediction system. Sinasama ng sistemang ito ang satellite data, impormasyon sa klima at economic indicators para hulaan ng maaga ang mga lugar na nasa panganib ng bagyo, baha at lindol. Maaari silang kumilos ng maaga bago maganap ang krisis. Kasalukuyan itong ginagamit sa 15 bansa sa Africa at Timog Silangang Asya. Ang pangalawa ay ang drone-based relief system para sa mga nasa lantang lugar. Naghahatid ito ng gamot at pagkain sa mga lugar na naputol ang daan dahil sa lindol o baha. Kaya ng isang drone na magdala ng 100 kilogram ng supply sa isang araw. Napatunayan na ang epekto nito sa Nepal at iba pang bahagi ng Asya. Ang pangatlo ay ang EOT-based telemedicine system. Kahit sa malalayong barangay na walang doktor, maaaring subaybayan ang kalagayan ng pasyente sa real-time at makatanggap ng remote diagnosis at reseta. Daang-daang buhay na ang naligtas ng sistemang ito sa mga rural na lugar ng Bangladesh. Nagpatuloy ang presentasyon ni Celina, solar-powered water purification systems, smart agriculture technology, mobile education centers. Bawat isa ay kamangha-manghang inobasyon, ngunit ang mas nakakagulat sa akin ay ang sumunod. Tumigil si Celina sa presentasyon at humarap sa amin. Maaring nagtataka kayo, bakit gumagawa ang Pilipinas ng ganitong teknolohiya? Nakikinabang ba sila? Tumahimik ang conference room. Nagpatuloy si Celina. Sa totoo lang, hindi gaanong malaki ang benepisyong pang-ekonomiya. Karamihan sa mga proyektong ito ay tumatakbo ng non-profit, kaya bakit namin ito ginagawa? Nagpakita siya ng isang larawan sa screen. Ito ay larawan ng mga batang gutom sa isang nayon sa Africa na masayang tumatanggap ng pagkain na dinala ng drone. Ito ang sagot. Nanginginig ang boses ni Celina. Ang aming teknolohiya ay hindi na lang para sa amin. Para ito sa mga batang iyon sa kabilang panig ng mundo. Para ito sa mga nagdurusang pasyente. Para ito sa lahat ng taong nangangarap ng mas magandang mundo. Nagulat ako ng sandaling iyon. Naramdaman kong uminit ang aking dibdib. Nagpatuloy si Celina. Ang Pilipinas ay isa sa pinakamahihirap na bansa 70 taon na ang nakalipas. Dumanas ang henerasyon ng aming lolo't lola ng tagutom at ng hirap ng giyera at ng matinding krisis sa ekonomiya. Kaya alam namin kung gaano kahirap ang kahirapan, kung gaano katakot ang sakit. Dahil natatandaan namin ang sakit na iyon, hindi namin maaaring talikuran ang pagdurusa ng ibang bansa. Binalot ng katahimikan ang conference room. Wala nang malamig na ekspresyon sina Victor at Carl. Ito ang paraan ng Pilipinas sa pakikipagtulungan sa mga developing countries, sabi ni Celina. Hindi kami naaawa sa kanila. Dahil alam namin na sila ang nakaraan namin, kaya nakikisama kami sa kanila. Sa parehong antas. Pagkatapos ng presentasyon, nagkaroon ng question and answer portion. Nagtaas ako ng kamay. Mayroon akong isang tanong. Ano ang driving force sa pagpapatupad ng mga proyektong ito? Patakaran ba ng gobyerno o estratehiya ng korporasyon? Ngumiti si Celina. Wala sa dalawa. Nagmumula ito sa puso ng mga Pilipino. May konsepto kami na tinatawag na
Pagmamalasakit ang damdamin ng pagdama sa pagdurusa ng iba na parang sarili mong pagdurusa. At mayroon din kaming lakas na nalampasan ang hirap ng pagkatalo at krisis. Ang lakas at pag-asa na nagmumula sa kasaysayan ng pagdurusa. Ang dalawang ito ay nagsasama at ito ang nagtutulak sa lahat ng aming aktibidad. Paglabas namin sa opisina, naisip ko, tama si Isabelita, tila nakikita ko ang kanyang nagulat na mukha. Sir, ang Pilipinas ay hindi lang teknolohiya. Mayroon silang isang bagay na espesyal, pagmamalasakit at pag-aalay. Iyan ang kanilang tunay na kapangyarihan. Nang gabing iyon, bumalik ako sa hotel at nag-email kay Isabelita sa Paris. Hindi, sa totoo lang, parang kinakausap ko ang idealista na minsang nakasagutan ko. Tama ka, nanginginig ang aking boses. Sa pagkasabik, ang Pilipinas ay may mas malaking potensyal at sinseridad kaysa sa inaakala ko. Nakita ko rito ang pag-asa para sa sangkatauhan, higit pa sa teknolohiya. Naramdaman kong gumuho ang aking 30 taong karanasan. Ngunit hindi ito masamang pakiramdam. Sa halip, natuwa ako dahil may bago akong natutunan. Pagkalipas ng ilang araw, binigyan kami ng espesyal na pagkakataon. May mga opisyal mula Africa na bumisita sa Pilipinas para inspeksyonin ang mga proyekto at sasama kami sa kanila sa site visits. Sumama sa amin si Amina, isang opisyal mula sa Ethiopian Ministry of Development Cooperation. Siya ay isang masigasig na babae na nasa kalagitnaan ng 40s. Nagtipon kami sa conference room at nakinig muna sa presentasyon ng project manager ng Kenya. Ipinakilala ni Kenneth, isang senior manager sa Kenyan Foreign Ministry na nagtrabaho sa diplomasiya ng mahigit 20 taon, ang Philippine Agriculture Technology Center sa pamamagitan ng video conference. Maligayang pagdating. Ito ang sentro na itinatag 3 taon na ang nakalipas sa tulong ng Pilipinas. Ipinakita sa screen ang isang modernong pasilidad ng agrikultura, smart farm technology, water-saving irrigation system, soil analysis equipment. Ngunit ang mas nakaka-impress ay ang mga magsasaka sa Kenya mismo ang nagpapatakbo ng mga teknolohiyang ito. Ang mga Pilipinong eksperto ay nanatili rito sa loob ng 2 taon at tinuruan ang aming mga magsasaka, paliwanag ni Kenneth. Hindi lang sila nag-iwan ng mga makina at umalis. Tinuruan nila kami ng lahat para makapagpatakbo at mapaunlad namin ito ng mag-isa. Ipinakita sa video ang isang magsasakang Kenyan na nagtatanim ng kamatis. Ipinakita niya ang kanyang bukid ng may pagmamalaki. Dahil sa teknolohiyang ito, lumaki ng 5 beses ang aking ani. Ngayon, kaya ko nang papag-aralin ang aking mga anak. Puno ng pag-asa ang kanyang mukha. Pagkatapos ng presentasyon, tinanong ko si Kenneth. Matagal nang nakikipagtulungan ang Kenya sa US, UK at China. Ano ang pagkakaiba ng kooperasyon sa Pilipinas? Nag-isip si Kenneth sandali at dahan-dahang nagsalita. Binigyan kami ng pera ng US, maraming pera. Ngunit tumitingala sila sa amin. Sa kanila, kami ay isang mahirap na bansa lamang na nangangailangan ng tulong. Tumingin siya sa labas ng bintana. Nagtayo ng infrastructure para sa amin ang China. Kalsada, daungan, gusali, nakaka-impress. Ngunit hindi sila nakinig sa aming opinyon. Nagtayo sila ayon sa gusto nila at ang naiwan sa amin ay utang. Humarap siya sa amin. Ngunit ang Pilipinas ay iba. Tiningnan nila kami sa mata. Uminit ang aking dibdib sa kanyang mga salita. Nakipag-usap ang mga Pilipino sa amin sa parehong antas. Tinanong nila kami, ano ang kailangan ninyo? Ano ang inyong pangarap? At seryoso silang nakinig sa aming sagot. Nanginginig ang boses ni Kenneth. Higit sa lahat, ang Pilipinas ay nasa parehong sitwasyon namin noong nakaraan. Mahirap din ang Pilipinas, 70 taon na ang nakalipas. Nawasak ang lahat sa gyera at kailangan nilang tumanggap ng tulong. Kaya naiintindihan ng Pilipinas ang aming pagdurusa. Hindi sila naaawa sa amin. Tinitingnan nila kami bilang pantay na katuwang. Ngumiti siya. Hindi kami binigyan ng Pilipinas ng isda. Tinuruan nila kaming mangisda. Ang mas mahalaga, naniwala sila na kaya naming tumayo sa sarili naming paa. Ang tiwalang iyon ang nagbago sa amin. Nagulat ako sa mga salita ni Kenneth. Ito ang sagot. Ito mismo ang dahilan kung bakit pinipili ng mga developing countries ang Pilipinas. Hindi na malamig ang ekspresyon ni na Victor at Carl.
May malalim na pag-iisip sa kanilang mga mukha. Sumunod, ipinakilala ni Amina ang proyekto ng Ethiopia. Ito ay tungkol sa medical center na tinulungan ng Pilipinas. Ang sentrong ito ay gumagamot sa mahigit 10,000 pasyente sa isang taon. Salamat sa remote medical system ng Pilipinas, kaya naming kumonsulta sa mga espesyalista sa kabisera sa real time. Sabi ni Amina sa amin, espesyal ang Pilipinas. Hindi nila nakalimutan na mahirap din sila noon. Ang Pilipinas noong 1950s ay mas mahirap pa kaysa sa Ethiopia, ngunit bumangon sila. At ngayon, tinutulungan nila kami. Nagbibigay sila sa amin ng pag-asa na kaya rin naming gawin. Nang matapos ang site visits at bumalik kami sa hotel, kumatok si Victor sa aking silid, kasama niya si Carl. Alejandro, yumuko si Victor, nagkamali kami, talagang iba ang Pilipinas. Sabi ni Carl, patawarin mo ang aming kayabangan. Nabulag kami sa bias at hindi namin nakita ang katotohanan. Inakbayan ko sila. Lahat tayo ay natututo. Pagbalik namin sa Maynila, muli naming binisita ang Philippine Advanced Technology Institute bilang huling opisyal na ischedule. Sa pagkakataong ito, para makinig sa mas malalim na paliwanag teknikal, sinalubong kami ng direktor ng instituto. Maligayang pagdating. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang future technology na kasalukuyan naming ginagawa. Ang una naming pinuntahan ay ang Water Research Laboratory. Ito ay isang water-saving agriculture system na nagpapahintulot ng pagsasaka kahit sa disyerto o tuyong lugar. Kaya nitong bawasan ang paggamit ng tubig ng 90% kumpara sa tradisyonal na pamamaraan. Maingat na nagtanong si Victor, ngunit hindi ba't mahal ang ganitong sistema? Kaya ba ito ng mga mahihirap na bansa? Sumagot ang researcher, magandang tanong. Dinisenyo namin ito na isinasaalang-alang ang gastos mula pa sa simula. Ginagamit namin ang mga materyales na makukuha sa lokal at ginawa itong madaling i-maintain at walang bayad naming inaalok ang teknolohiyang ito. Gulat na nagtanong si Carl, walang bayad? Paano ang patent? Hindi kami naghahabol ng patent para sa ganitong teknolohiya dahil ito ay isang isyu na nakasalalay sa survival ng sangkatauhan. Ang sumunod ay ang Telemedicine System Laboratory. Gumagana ang sistemang ito kahit sa mga lugar na unstable ang internet. Gumagamit ito ng satellite communication at minimal data. Nagtanong muli si Carl, paano ang proteksiyon ng personal information? May panganib ba ng hacking? Ina-encrypt namin ang data gamit ang blockchain technology at gumagamit ng distributed storage method at dinisenyo namin ito para sumunod sa data privacy laws ng bawat bansa. Nagpatuloy kami sa pagbisita sa ilang laboratory, renewable energy systems, mobile education platforms, intelligent disaster prediction. May isang bagay na karaniwan sa lahat ng teknolohiya. Ang layunin ay lutasin ang mga problema ng sangkatauhan. Nang malapit nang matapos ang tour, lumapit sa amin ang isang batang siyentipiko. Mukha siyang nasa huling bahagi ng 20s at puno ng sigasig ang kanyang mga mata. Pasensya na. Maaari ba akong magtanong? Tanong niya. Oo, siyempre, sagot ko. Ano po ang tingin ninyo sa aming teknolohiya? Magpakatotoo po kayo. Nag-aalangan si Victor bago nagsalita. Kahanga-hanga. Ngunit sa totoo lang, hindi ito tila perpekto. Marami pa rin kailangang ayusin. Tumango ang batang siyentipiko. Tama. Hindi perpekto ang aming teknolohiya. Marami pa ring problema na kailangang lutasin. Tumingin siya sa labas ng bintana, ngunit hindi kami maaaring sumuko. Bakit? Tanong ko. Humarap siya sa amin. May luha sa kanyang mga mata. Noong nakaraang taon, bumisita ako sa isang nayon sa Kenya para install ang water purification system na ginawa namin. Doon, nakilala ko ang isang 5 taong gulang na bata. Naglalakad siya ng 10 kilometro araw-araw para kumuha ng tubig. Maruming tubig, ngunit iyon lang ang mayroon siya. Nanginginig ang kanyang boses. Nang install namin ang water purification system, unang beses uminom ng malinis na tubig ang bata. Hinding-hindi ko makakalimutan ang titig niya. May pag-asa sa titig na iyon. Kinuyom niya ang kanyang kamao, kaya kami nagpapatuloy. Kahit hindi perpekto ang aming teknolohiya, kung makakapagbigay ito ng pag-asa sa milyon-milyong bata na tulad niya, hindi kami maaaring huminto. Tumahimik ang conference room. Napagtanto ko ng sandaling iyon
Ang teknolohiya ng Pilipinas ay hindi lang teknolohiya, ito ay pag-ibig. Pag-ibig para sa mga hindi kakilalang tao sa kabilang panig ng mundo. May luha sa mga mata ni na Victor at Carl. Hindi na sila mapag-alinlangan. Paglabas namin sa instituto, sinabi sa akin ni Victor, "Alejandro, ganap kaming nagkamali. Talagang iba ang Pilipinas. Hindi sila gumagalaw para sa kita, kundi para sa pag-ibig." Tumango ako. Pakiramdam ko, ngayon ko lang nakita ang tunay na Pilipinas. Nang malapit nang matapos ang investigasyon sa Pilipinas, may hindi inaasahang nangyari. Isa sa mga opisyal mula Africa na bumisita sa Pilipinas kasama namin ay biglang natumba. Si Amina, ang opisyal mula Ethiopia. Nangyari ito habang kumakain kami ng hapunan sa hotel. Biglang namutla ang mukha ni Amina at nagsimulang magpawis. "Amina, ayos ka lang ba?" Tanong ko. "Masakit ang ulo ko," sabi niya nang nahihirapan. Nang sumunod na sandali, nawalan siya ng malay at natumba. Agad kaming tumawag ng ambulansya at dinala si Amina sa pinakamalapit na malaking ospital. Nagmadali rin kaming pumunta sa ospital. Habang naghihintay sa harap ng emergency room, nanginginig ako sa pag-aalala. Si Amina ay isang malusog na babae na nasa kalagitnaan ng 40s. Ano ang nangyari? Pagkalipas ng 30 minuto, lumabas ang isang doktor. Seryoso ang kanyang ekspresyon. Ang pasyente ay tila nagkaroon ng impeksyon sa isang sakit. Nagsasagawa kami ng emergency test para sa eksaktong diagnosis. "Sakit?" tanong ko. "Opo. Isang sakit na bihira lamang mangyari sa mga lugar tulad ng Ethiopia at Kenya at halos hindi makita sa Pilipinas." Nagtawag kami ngayon ng team of specialists. Naramdaman kong natigilan ang aking dibdib. Isang tropikal na sakit na bihira sa Pilipinas, makakakuha kaya siya ng tamang paggamot, ngunit ang aking pag-aalala ay mabilis na nawala. Sa loob lamang ng isang oras, ganap na nagbago ang ospital. Isang emergency medical team ang nabuo at nagtipon ang mga pinakamahusay na espesyalista sa ospital. Ang mas nakakagulat ay ang sumunod. Agad na pinagana ng ospital ang isang AI diagnostic system. Konektado ang sistemang ito sa pandaigdigang medical database at kayang suriin ang libu-libong kaso ng bihirang sakit. Kasabay nito, sinimulan ng ospital ang real-time video conference sa mga espesyalista sa tropikal na sakit sa Africa. Ang mga eksperto mula Kenya, Ethiopia at South Africa ay nakikilahok online. 2:00 na ng hating gabi sa oras ng Pilipinas, ngunit nakapag-ugnayan sila ng ganito kabilis. Nagulat si Victor. Ipinaliwanag sa amin ng doktor. Binuo namin ang Global Medical Network para makakuha ng pinakamahusay na paggamot ang pasyente nasaan man sila sa mundo. Pagkalipas ng 2 oras, lumabas ang diagnosis. Si Amina ay may impeksiyon ng isang mapanganib na tropical parasite at nasa panganib ang kanyang buhay kung hindi agad gagamutin. Ang problema ay ang gamot. Wala sa Pilipinas ang gamot na iyon. Hindi sila nag-imbak dahil napakabihira ng sakit. Nawalan ako ng pag-asa. Ano ang gagawin namin ngayon? Ngunit hindi sumuko ang Philippine Medical Team. Agad silang nakipag-ugnayan sa World Health Organization at kinumpirma ang pinakamalapit na stockpile ng gamot. Ito ay sa Singapore. 6 na oras ang biyahe mula Singapore, sabi ko. Masyadong matagal. Umiling ang doktor. May iba kaming paraan. Nakipag-ugnayan ang ospital sa Philippine Air Force. Isang transport plane ang agarang ipinadala at lumipad patungong Singapore para kunin ang gamot. 4 na oras lamang. Sa panahong iyon, ginawa ng medical team ang lahat para patatagin ang kalagayan ni Amina. Nagpuyat sila. Nakipaglaban para protektahan ang isang buhay. 5:00 ng umaga, dumating ang gamot at agad na ibinigay kay Amina. Nanatiling tensyonado ang medical staff. Pinanood ko ang buong proseso sa pasilyo sa labas ng emergency room. Sa tuwing lalabas ang head doctor sa silid ni Amina, tinatanong ko siya, ayos ba siya, gumagaling ba? Sumasagot siya ng kalmado sa bawat pagkakataon. Ginagawa namin ang lahat. Hindi namin siya susukuan. Nakita ko ang matibay na determinasyon sa kanyang mga mata. Hindi lang ito profesional na tungkulin. Ito ay responsibilidad para sa isang buhay at paggalang sa tao.
9:00 ng umaga, sa wakas, dumating ang magandang balita. Nagkamalay si Amina at stable na ang kanyang kalagayan. Nagmadali akong pumunta sa ward. Nakahiga si Amina sa kama ngunit nakabukas ang kanyang mga mata at nakangiti. Hinawakan ng doktor ang kanyang kamay at nagsalita. "Ikaw ay isang matatag na babae. Ayos ka na." Mahinang nagsalita si Amina. "Salamat. Salamat sa pagligtas ng aking buhay." Umiling ang doktor. "Nangako kaming hindi ka namin susukuan. Ikaw ay aming mahalagang bisita at mas mahalaga, ikaw ay kasama naming lahat." Paglabas ko sa ward, nandoon sina Victor at Carl. Puno ng luha ang kanilang mga mata. Lumapit sa akin si Victor at nagsalita, "Alejandro, nagkamali talaga kami. Ang Pilipinas ay talagang isang espesyal na bansa." Yumuko si Carl. "Patawarin mo ang aming kayabangan. Tiningnan lang namin ang Pilipinas sa numero at estadistika. Ngunit ang tunay na halaga ng Pilipinas ay hindi sa numero. Ito ay ang tao. Ang diwang hindi susuko sa isang buhay. Inakbayan ko sila. Hindi na kailangan ng mga salita. Lahat kami ay napagtanto ang parehong bagay. Ang kapangyarihan ng Pilipinas ay hindi teknolohiya, ekonomiya o kultura. Ito ay ang tunay na puso na nagmamalasakit sa tao." Sa loob ng ilang araw habang gumagaling si Amina, nag-isip ako ng malalim sa aking silid sa hotel. Sa labas ng bintana, nakikita ko ang tanawin ng Maynila. Ngayon, iba na ang tingin ko sa lungsod na ito kaysa noong una akong dumating. Hindi lang ito mga gusali at kalsada. Nakatatak dito ang pawis, luha, pag-asa at pangarap ng mga tao. Binuksan ko ang aking laptop at sinimulan kong buuin ang lahat ng aking karanasan. Ang paglalakbay na ito ay nagsimula sa dalawang misteryo. Bakit gusto ng mga tauhan ng UN ang Pilipinas? Bakit pinipili ng mga developing countries ang Pilipinas? Ngayon, malinaw na ang sagot. At ang sagot ay nag-uugnay sa isa't isa. Alam ng Pilipinas ang sakit. 70 taon na ang nakalipas, sila ay isa sa pinakamahihirap na bansa sa mundo. Nawasak ang lahat sa giyera at karaniwan ang taggutom. Kailangan nilang tumanggap ng tulong at nabuhay sila sa tulong ng internasyonal na komunidad. Ngunit hindi sila sumuko. Bumangon sila at ginawang posible ang imposible. Sa prosesong iyon, natutunan nila kung ano ang sakit, kung gaano kahalaga ang pag-asa, kung gaano kalaki ang puwersa ng taos-pusong tulong. Kaya, iba ang Pilipinas. Kapag gumagawa sila ng teknolohiya, iniisip nila ang tao bago ang kita. Kapag tinutulungan nila ang mga developing countries, hindi sila tumitingala kundi nakikisama bilang kasama. Kapag nakikipagtulungan sila, taos-puso sila. Ito ang dahilan kung bakit gusto ng mga kabataang tauhan ng UN ang Pilipinas. Nakikita nila sa Pilipinas ang tunay na halaga ng UN na isinasakatuparan. Ang teknolohiya ay ginagamit para sa sangkatauhan at ang kooperasyon ay nagmumula sa sinseridad. Pareho rin ang dahilan kung bakit pinipili ng mga developing countries ang Pilipinas. Naiintindihan ng Pilipinas ang kanilang sakit dahil dumaan din ang Pilipinas sa parehong landas. Tinuturing ng Pilipinas sila bilang pantay na katuwang, hindi naaawa kundi nagsisikap na lumago kasama nila. Nagsimula akong mag-type sa keyboard. Ang conclusion ng ulat, ang Pilipinas ay hindi na lamang isang munting bansa sa Asya. Ang Pilipinas ay ang bagong modelo ng kooperasyon ng sangkatauhan. Nagpatunay sila na posible ang taos-pusong kooperasyon, na ang teknolohiya ay maaaring maging pag-ibig, at ang nakaranas ng sakit ang maaaring maging pinakamahusay na tagapagpagaling. Huminto ako sandali at tumingin sa labas ng bintana. Kailangan nating matuto mula sa Pilipinas. Ano ang tunay na kooperasyon? Ano ang tunay na pagkakaisa? At kailangan nating magkaisa. Kasama ang Pilipinas para sa mas magandang mundo. Muli kong tiningnan ang titulo ng ulat. Pilipinas, ang kapangyarihan ng nakakaalam sa sakit. Ngayon, pakiramdam ko ay perpektong bagay ang titulong ito. Kinabukasan, ganap na gumaling si Amina at nakasama namin siya sa hapunan. Tiningnan niya kami ng may masiglang mukha at nagsalita. Hindi ko alam kung paano ko pasasalamatan ang Philippine Medical Team na nagligtas ng aking buhay. Sinabi ko sa kanya,
Ang iyong karanasan ang nagbigay sa amin ng pinakamahalagang aral. Ipinakita nito sa amin kung ano ang tunay na halaga ng Pilipinas. Idinagdag ni Victor, ngayon, tiyak na kami. Ang Pilipinas, ang bagong pag-asa ng internasyonal na komunidad. Nang gabing iyon, nagtipon ang lahat ng investigation team at sinuri ang panghuling ulat. Lahat ay sumang-ayon. Ang ulat na ito ay hindi lamang isang investigation report, kundi isang dokumento na nagpapakita ng kinabukasan ng internasyonal na komunidad. Kinabukasan, pagdating namin sa New York, ipinahayag ko ang ulat sa General Assembly Hall ng UN Headquarters. Puno ang bulwagan ng mga matataas na opisyal. Nandoon din ang kalihim general. Tumayo ako sa podium. Kinabahan ako, ngunit kasabay nito, puno ako ng pananalig. Kagalang-galang na mga kinatawan, ang aming investigation team ay bumisita sa Pilipinas sa loob ng nakaraang 3 linggo at nag-imbestiga sa 2 phenomenon. Una, bakit gustong pumunta ng mga bagong tauhan ng UN sa Pilipinas ng ganoon na lamang? Pangalawa, bakit sabay-sabay na pinili ng 70 developing countries ang Pilipinas bilang prioridad na katuwang sa kooperasyon? Tumahimik ang bulwagan. Noong una, nagtaka rin kami. Ang Pilipinas ay isa sa mga nangungunang ekonomiya sa mundo. Ngunit bakit nakakakuha sila ng ganitong suporta mas mataas pa sa Estados Unidos, China at Europa? Ipinakita ko ang unang slide sa screen. Isang graph na nagbubuod sa 70 taong kasaysayan ng Pilipinas. Ang sagot ay narito. Noong 1950s, ang Pilipinas ay isa sa pinakamahihirap na bansa sa mundo. Mababa ang per capita income at nawasak ang lahat sa giyera at krisis. Ngunit pagkalipas ng 70 taon, naging kabilang ang Pilipinas sa mga developed countries. Ito ay walang katulad sa kasaysayan ng sangkatauhan. Lumipat ako sa susunod na slide. Ngunit hindi ang paglago ng ekonomiya mismo ang mahalaga. Ang mahalaga ay ang natutunan ng Pilipinas sa prosesong iyon. Kung ano ang sakit, kung gaano kahalaga ang pag-asa, kung gaano kalaki ang puwersa ng taos-pusong tulong. Ipinakilala ko ang testimonya ni Kenneth at Amina. Naramdaman kong nagbabago ang kapaligiran ng bulwagan habang isinasalaysay ko ang kanilang mga salita. Sabi ng diplomatikong Kenyan, binigyan kami ng pera ng US at nagtayo ng infrastructure ang China. Ngunit ang Pilipinas ay tiningnan kami sa mata. Iyan ang pagkakaiba, mga kagalang-galang. Tinuturing ng Pilipinas ang mga developing countries bilang pantay na katuwang. Hindi naaawa kundi nagsisikap na lumago kasama nila. Dahil ang Pilipinas ay nandoon din noon, ipinaliwanag ko ang bawat Philippine Technology Project, AI Prediction Systems, Drone Relief, Telemedicine, at binigyang diin ko ang katotohanan na ang mga teknolohiyang iyon ay ginagalawan ng sangkatauhan, hindi ng kita. Sabi ng batang siyentipiko sa Pilipinas, hindi perpekto ang aming teknolohiya, ngunit hindi kami maaaring sumuko dahil nakita namin ang titig ng mga batang gutom. Sa huli, isinalaysay ko ang insidente na nagligtas ng buhay ni Amina, kung paanong nagpuyat ang Philippine Medical Team para protektahan ang isang buhay at kung paanong ginamit ang transport plane para magdala ng gamot. Ito ang Pilipinas, mga kagalang-galang. Tinitingnan ng Pilipinas ang bawat isang buhay sa likod ng mga numero at estadistika. Ginagalang nila ang tao, anuman ang nasyonalidad o lahi. Tinapos ko ang aking presentasyon. Kagalang-galang na mga kinatawan, ang Pilipinas ay hindi na isang munting bansa. Ang Pilipinas ay isang katuwang na nagpapatupad ng mga halagang dapat nating hangarin sa UN. Inimumungkahi namin, i-upgrade ang Pilipinas bilang strategic cooperation partner ng UN at pag-aralan ang Philippine Development Cooperation Model bilang internasyonal na pamantayan. Pagkatapos ng presentasyon, namayani ang malalim na katahimikan sa bulwagan. Sa gitna ng katahimikang iyon, naramdaman ko na may nagbabago. Tumayo ang kalihim general. Seryoso ang kanyang ekspresyon. Alejandro, isang napakagandang ulat. Ang ulat na ito ay magiging isang mahalagang dokumento na nagpapakita ng direksyon ng kinabukasan ng UN. Nagpalakpakan ang bulwagan. Nakahinga ako ng maluwag. Pagkatapos ng pulong, marami ang lumapit sa akin at nakipagkamay. Ngayon, may bagong pagkilala sa Pilipinas ang kanilang mga mata.
Napagtanto ko, ang ulat na ito ay hindi lamang isang dokumento na nagpapaliwanag ng phenomenon, kundi isang katalista na lilikha ng pagbabago. Sa loob ng ilang araw pagkatapos kong ipahayag ang ulat, sunod-sunod na nangyari ang mga kamanghamanghang bagay. Una, mabilis na kumalat ang aking ulat sa loob ng UN. Kahit bago pa opisyal na ipamahagi, marami ng manager mula sa iba't ibang departamento ang humingi ng kopya, pare-pareho ang reaksyon ng mga taong nakabasa ng ulat. Ito ang katotohanan na kailangan nating malaman. Pagkalipas ng isang linggo, may bahagi ng ulat na na-leak sa media. Ang New York Times ang unang naglathala ng artikulo at mabilis itong sinundan ng mga pangunahing media sa buong mundo. UN. Ipinakilala ang Pilipinas bilang bagong cooperation model, ang dahilan kung bakit pinipili ng mga developing countries ang Pilipinas, ang kapangyarihan ng nakakaalam sa sakit. Ang pilosopiya ng international cooperation ng Pilipinas. Halos lahat ng artikulo ay positibo. Lalo na ang reaksyon ng media sa mga developing countries ay mainit. May isang pahayagan sa Kenya na sumulat sa editorial, sa wakas, nagkakaroon ng lamat ang international order na nakasentro sa kanluran. Ang Pilipinas, ang aming bagong pag-asa. Ipinakita ng TV station sa Ethiopia ang aking ulat. Mismong si Amina ang lumabas at isinalaysay ang kanyang karanasan. Kumilos din ang mga internasyonal na organisasyon. Nagpatawag ng emergency meeting ang World Health Organization at nagmungkahi ng proyekto para ipalaganap ang Philippine Telemedicine System sa mga mahihirap na bansa sa mundo. Nagsimulang magplano ang UNICEF na lutasin ang problema ng taggutom sa Africa gamit ang Philippine Smart Agriculture Technology. Nagtatag ang UNESCO ng task force para pag-aralan ang Philippine Education Model. Ang lahat ng pagbabagong ito ay nangyari sa loob lamang ng isang buwan. Hindi ako makapaniwala. Ang isang ulat ko ay nagdulot ng ganitong kalaking alon. Ngunit ang pinakanakakagulat na pagbabago ay ang pagbabago sa saloobin ng mga gobyerno sa buong mundo. Inihayag ng European Union na muli nilang isasaalang-alang ang strategic partnership nila sa Pilipinas. Bumisita ang punong ministro ng Germany sa Pilipinas at nagmungkahi ng kooperasyon sa larangan ng development aid. Nagtatag ang US State Department ng isang special team para pag-aralan ang Philippine Development Cooperation Model. Muling tinukoy ng White House ang Pilipinas bilang mahalagang katuwang sa estratehiya ng Indo-Pacific. Kahit ang China ay nagbago ng posisyon, nagmungkahi ang Chinese Foreign Ministry ng Trilateral Cooperation sa Pilipinas. Gusto nilang isama ang expertise ng Pilipinas sa kanilang Belt and Road Initiative. Ang pinakamadramang pagbabago ay nangyari sa Summit of Developing Countries. Nagtipon ang 70 leader ng bansa at inanyayahan ang Pilipinas bilang honorary chairperson. At nagpahayag sila ng joint statement. Kinikilala namin ang Pilipinas bilang aming tunay na katuwang. Naiintindihan ng Pilipinas ang aming sakit, iginagalang ang aming pangarap, at nakikisama sa amin. Pinanood ko ang lahat ng balitang ito at hindi ko maitago ang aking pagkamangha. Nagtala lang ako ng katotohanan, ngunit ang katotohanang iyon ay gumagalaw sa mundo. Isang gabi, tumawag si Victor. Alejandro, nakita mo na ba? Nagpasya rin ang Russia na palakasin ang kooperasyon sa Pilipinas. Ako, na dating napakahinahon, kailangan kong aminin na nagkamali ako. Tumawag din si Carl. Alejandro, nagpasya ang gobyerno ng Brazil na i-adopt ang Philippine Agriculture Technology. Proyekto iyon para sa mga katutubo sa Amazon region. Nagpasya akong sumali sa proyektong iyon. Naantig ako sa kanilang pagbabago. Lahat kami ay may natutunan sa Pilipinas. Ang pinakamasayang balita ay mula kay Isabelita. Sir, naaprubahan na ang paglipat ko sa UN office sa Pilipinas. Natupad ang pangarap ko. Taos-puso ko siyang binati. Magaling ka dyan, Isabelita. Pagkalipas ng isang buwan, nagdaos ng UN General Assembly. Naanyayahan ako bilang special speaker at ibinahagi ko ang aking karanasan. Kagalang-galang na mga kinatawan. Ako ay nabihag ng bias bago ako pumunta sa Pilipinas. Ngunit tinuruan ako ng Pilipinas. Ang tunay na kooperasyon ay hindi nagmumula sa kapangyarihan kundi sa pakikiramay. Ang tunay na pamumuno ay hindi ang tumingala kundi ang nakikisama.
Nag-standing ovation ang bulwagan. Nang gabing iyon, sa aking silid sa hotel, tiningnan ko ang labas ng bintana. Ang mga bituin ay nagniningning sa kalangitan. Naisip ko, ang lahat ng pagbabagong ito ay nagsimula sa isang ulat lamang. Hindi, sa totoo lang, nagsimula ito sa taos pusong-puso ng isang bansa. Natutunan ko na ang katotohanan ay babaguhin ang mundo sa huli. Pagkalipas ng 3 buwan mula nang ipahayag ang ulat, opisyal na inilunsad ng UN ang isang bagong programa. Ang pangalan nito ay Global Hope Partnership. Ang layunin ng programa ay malinaw. Itatag ang Philippine Development Cooperation Model bilang international standard at ipalaganap ito sa buong mundo. Itinalaga ako ng kalihim general bilang head ng programang ito. Noong una, naramdaman ko na mabigat ito, ngunit agad kong naniwala na ito ang magiging pinakamakabuluhang trabaho sa aking buhay. Ang unang proyekto ay sa Africa. Plano naming simulan sa Kenya at Ethiopia at palawakin sa 10 kalapit na bansa. Muli akong bumisita sa Pilipinas. Sa pagkakataong ito, hindi bilang isang investigador kundi bilang isang katuwang, masigasig na nakipagtulungan ng gobyerno at mga korporasyon sa Pilipinas. Nagbigay sila ng teknolohiya, eksperto, at nag-ambag ng pondo. Ngunit higit sa lahat, ibinahagi nila ang kanilang diwa. Pagkalipas ng 6 na buwan mula ng simula ng proyekto, bumisita ako sa isang rural na nayon sa Kenya. May smart farm system na inilagay dito sa tulong ng Pilipinas. Ipinakita sa akin ng pinuno ng nayon ang bukid ng may pagmamalaki. Dahil dito, kaya naming magtanim ng pananim sa buong taon. Kaya nang makapag-aral ng mga bata, puno ng pag-asa ang kanyang mukha. Alam ko kung gaano kahalaga ang pag-asang iyon. Sa katabing nayon, may remote medical center na inilagay. Ang mga doktor sa Pilipinas ay nagsasagawa ng diagnosis sa mga pasyente doon sa pamamagitan ng video call. Hinawakan ng isang lola ang aking kamay at nagsalita. Hindi ko na kailangang pumunta sa malayong bayan kung nasaan ang ospital. Nakakakuha na ako ng magandang paggamot dito. Nagpapasalamat ako sa mga Pilipino. Nakita ko ang luha sa kanyang mga mata. Luha ng pasasalamat. Mas malaki ang tagumpay sa Ethiopia. Ang mga lokal na magsasaka na sinanay sa Philippine Agriculture Technology Center ay nagtuturo na ngayon ng teknolohiya sa ibang nayon. Sinabi sa akin ni Amina habang inilalabas niya ako, "Tingnan niyo, kami na ngayon ang nagpapalaganap nito. Tulad ng itinuro ng Pilipinas sa amin, tumutulong din kami sa ibang tao. Ito ang tunay na development cooperation. Hindi lang ito pagbibigay ng tulong, kundi ang pagpapalago ng kakayahang lumago ng mag-isa." Pagkalipas ng 1 taon, ipinahayag ko ang resulta ng proyekto sa UN headquarters. Ang Global Hope Partnership ay matagumpay na naipatupad sa 10 bansa sa Africa, 5 bansa sa Asia, at 3 bansa sa Latin America sa unang taon. Kabuuang 500,000 tao ang direktang nakinabang at umabot sa 2 milyon ang mga didirektang benepisyaryo. Ngunit ang mas mahalaga kaysa sa numero ay ang pagbabago. Ang pinakamahalagang resulta ay nagsimulang maniwala sa sarili nilang kapangyarihan ang mga lokal na tao. Naniniwala na sila ngayon na kaya nilang umunlad. At ang paniniwalang iyon ang lumilikha ng aktwal na pagbabago. Pagkatapos ng presentasyon, maraming bansa ang humiling na sumali sa programa. Mabilis na lumaki ang Global Hope Partnership at ngayon, mahigit 50 bansa na ang kasali. Habang pinapanood ko ang lahat ng prosesong ito, nakaramdam ako ng malalim na kasiyahan. Ang damdamin na natanggap ko sa Pilipinas ay kumakalat na ngayon sa buong mundo. Isang araw, nakatanggap ako ng imbitasyon mula sa Philippine Foreign Minister. Gusto nilang magbigay ako ng keynote speech sa International Development Cooperation Forum na idaraos sa Maynila. Dumating ako sa Maynila at tumayo sa entablado ng forum. Sa audience area, nakaupo ang mga kinatawan ng 50 bansa sa mundo. Kagalang-galang na mga kinatawan, 2 taon na ang nakalipas nang una akong pumunta sa Pilipinas. Noong panahong iyon, mapag-alinlangan ako. Ngunit tinuruan ako ng Pilipinas. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi nagmumula sa puwersang militar o lakas ng ekonomiya, kundi sa pakikiramay at pagkakaisa. Tiningnan ko ang mga manonood. Lahat kayo na narito ngayon ay saksi sa katotohanang iyan. Sama-sama nating pinatutunayan na posible ang mas magandang mundo.
Isang malakas na palakpakan ang pumuno sa bulwagan. Nang gabing iyon, muli kong tiningnan ang Pasig River. Ang night view na nakita ko noong una akong dumating 2 taon na ang nakalipas. Ngunit ngayon, iba na ang tingin ko dito. Hindi lang ito isang lunsod, kundi isang simbolo ng pag-asa. 5 taon ang lumipas. Ako ngayon ang Undersecretary General ng United Nations. Ako ang nangangasiwa sa larangan ng International Development Cooperation. Sa dingding ng aking opisina, may ilang larawan na nakasabit, mga larawan ng mga magsasakang nakangiti sa isang bukid sa Kenya, mga pasyenteng ginagamot sa medical center sa Ethiopia, at larawan kasama ang investigation team noong bumisita kami sa Pilipinas. Sa lahat ng iyon, ang madalas kong tinitingnan ay ang larawan ni Amina, kuha pagkatapos niyang gumaling sa kama ng ospital. Sa tuwing tinitingnan ko ang larawang iyon, naalala ko ang damdamin ko noong araw na iyon. Isang hapon, may isang batang tauhan ang bumisita sa aking opisina, isang bagong staff. Undersecretary General, pangarap kong magtrabaho sa UN. Lalo na, gusto kong magtrabaho kasama ang Pilipinas. Tulad mo, ngumiti ako. Bakit Pilipinas? Nabasa ko ang inyong ulat, Undersecretary General. Pilipinas, ang kapangyarihan ng nakakaalam sa sakit. Binago ng ulat na iyon ang aking buhay. Gusto ko ring gumawa ng ganoong klaseng sinserong trabaho. Tiningnan ko ang kabataan at naalala ko ang sarili ko, 5 taon na ang nakalipas. Kung gaano ako nabihag ng bias, kung gaano ako kayabangan, may isang payo ako sa iyo, sabi ko. Hindi mo maiintindihan ang Pilipinas sa ulat o estadistika lamang. Pumunta ka mismo at damhin mo. Tumingin ka sa kanilang mga mata, makinig sa kanilang mga kwento at magtrabaho kasama sila. Sa ganoon mo lang malalaman ang tunay na Pilipinas. Tumango ang kabataan ng may seryosong titig. Pagkaalis niya, tiningnan ko ang labas ng bintana. Ang sikat ng araw sa hapon ay tumatama sa aking opisina. Alam ko na nagbago ang adjective na nakakabit sa aking pangalan. Dati, kalmado at eksperyensado. Ngunit ngayon, tinatawag akong espesyalista na pinakamahusay na nakakaintindi sa Pilipinas. Ipinagmamalaki ko ang pagbabagong iyon dahil ito ay patunay na bukas ako sa pag-aaral. Patunay na sinira ko ang bias at tinanggap ang katotohanan. Sa nakaraang 5 taon, dinalaw ko ang Pilipinas ng 12 beses. Sa bawat pagbisita, may bago akong natutunan. Hindi tumitigil sa pag-unlad ang Pilipinas at ibinabahagi nila ang kanilang pag-unlad sa mundo. Ang Global Hope Partnership ay lumawak na ngayon sa mahigit 70 bansa. Milyon-milyong tao ang nakikinabang at ang kanilang buhay ay tunay na nagbago. Ngunit ang pinakamahalagang pagbabago ay ang pagkilala ng internasyonal na komunidad. Ngayon, napagtanto na ng mga tao, posible ang tunay na kooperasyon. Ang tunay na pagkakaisa ay nagmumula sa pakikiramay, hindi sa kapangyarihan. Nang papalabas na ako patungong bahay noong isang gabi, dumaan ako sa isang bookstore. Nakalagay sa new releases section ang aking aklat. Ang titulo ay Ang Kapangyarihan ng Nakakaalam sa Sakit, ang itinuro ng Pilipinas sa mundo. Naging bestseller ang aklat at naisalin sa 20 wika. Ginagamit ito bilang textbook sa mga unibersidad sa buong mundo. Kinuha ko ang aklat at binuksan ang unang pahina. Bumungad sa akin ang introduction. Ang aklat na ito ay kuwento tungkol sa pagbabago ng isang tao, kung paanong ang isang taong nabihag ng bias ay nakatuklas ng katotohanan, kung paanong ang isang taong mayabang ay natuto ng pagpapakumbaba, at higit sa lahat, kuwento ito kung paanong ang isang bansa ay maaaring magbago sa mundo. Ipinikit ko ang aklat at ngumiti. Naalala ko ang sarili ko 5 taon na ang nakalipas at naisip ko, hindi ko kailanman naisip na magiging ganito ako. Ngunit tinuruan ako ng Pilipinas. Posible ang pagbabago, at ang pagbabagong iyan ay nagsisimula sa tapang na harapin ang katotohanan. Lumipas pa ang 1 taon. Ngayon, malapit na akong magretiro. Ito ang huling taon ng aking mahigit 30 taong buhay sa UN. Ang huling opisyal na kaganapan ko ay ang national speech sa UN General Assembly. Tumayo ako sa podium. Sa audience area, nakaupo ang mga kinatawan mula sa iba't ibang bansa. Kagalang-galang na mga kinatawan,
Ngayong tinitingnan ko ang aking 30 taong buhay sa UN, mayroon akong isang bagay na sigurado. Ang nagbabago sa mundo ay hindi kapangyarihan kundi pakikiramay. Huminto ako sandali at tiningnan ang mga manonood. 6 na taon na ang nakalipas, bumisita ako sa Pilipinas para mag-imbestiga. Noong panahong iyon, mapag-alinlangan ako, mahinahon at puno ng bias. Ngunit tinuruan ako ng Pilipinas kung ano ang tunay na pagkakaisa na tanging ang nakakaalam sa sakit ang maaaring magbigay, nanginginig ang aking boses. Ang Pilipinas ay isa sa pinakamahihirap na bansa, 70 taon na ang nakalipas. Ngunit hindi sila sumuko, bumangon sila, at ngayon, tinutulungan nilang bumangon ang ibang tao. Nagpatunay sila na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nagmumula sa puwersang militar o lakas ng ekonomiya, kundi sa pakikiramay at pagkakaisa. Ibinigay ko ang aking huling mga salita. Mga kagalang-galang, kailangan nating matuto mula sa Pilipinas. Ang tunay na kooperasyon ay hindi ang tumingala, kundi ang nakikisama. Ang tunay na pamumuno ay hindi ang sinasarili ang kapangyarihan, kundi ang pagbabahagi ng pag-asa. At higit sa lahat, ang sakit ng nakaraan ay maaaring maging pag-asa ng kinabukasan. Nag-standing ovation ang bulwagan. Sa gitna ng palakpakan, naalala ko ang nakaraang 6 na taon. Pagkatapos ng talumpati, maraming tao ang lumapit sa akin at bumati. Kasama na roon si Rafael. Siya ngayon ay isang director na sa UN office sa Pilipinas. Sir o Undersecretary General, salamat. Dahil sa inyo, natupad ang pangarap ko. Mismong si Isabelita ay nagmula pa sa Pilipinas para dumalo. Sir, naalala niyo noong una tayong nagkita? Tumawa kayo noong sinabi kong ang Pilipinas ay pag-asa. Tumawa ako at nagsalita kung gaano ako katanga noon. Nang gabing iyon, isinulat ko ang aking huling diary entry sa aking silid sa hotel. Ngayon, natapos na ang aking buhay sa UN. Ngunit ang natutunan ko ay mananatili magpakailanman. Ang itinuro ng Pilipinas sa akin ang kapangyarihan ng nakakaalam sa sakit, ang halaga ng tunay na pagkakaisa. Binago nito ang aking buhay ng ganap. Ngayon, sigurado ako, ang Pilipinas ay hindi lamang isang bansa, kundi ang pag-asa ng sangkatauhan. Nagpatunay sila na posible ang mas magandang mundo. Ibinaba ko ang panulat at tiningnan ang labas ng bintana. Ang kalangitan sa gabi ay puno ng mga bituin. Ngumiti ako. Tapos na ang aking paglalakbay. Ngunit ang pagbabagong sinimulan ng Pilipinas ay magpapatuloy. At ang pagbabagong iyon ay gagawing mas magandang lugar ang mundo sa huli. Kumusta ang kwento ni Alejandro? Ang tunay na kapangyarihan ng Pilipinas ay hindi teknolohiya o ekonomiya, kundi ang taos-pusong pagkakaisa na tanging ang nakakaalam sa sakit ang maaaring magbigay. Para ibahagi ang ating pagmamalaki sa kwentong ito at para ipaalam sa mundo ang tunay na halaga ng Pilipinas, pakibahagi ang video na ito. Paki-like at mag-subscribe din. Maraming salamat.